inaantay nating forensic files. Okay, ngayon mga kababayan, sa araw na ito ay ating ika-counter ang tenga. Okay, ang tenga report. Ang tenga report ni Abalos, okay, ng NBI at ng DILG at ng police, pulpol and everything. Tingnan muna natin mga itat kung ako ay naka-on, Ditembaru. Okay, so naka-on tayo. Ayan. Ayan, kaya naman nanonood silang lahat. Okay do. Si Finda Daduya, ayan, exciting moment, sabi ni Kalimo Valle. Okay mga kababayan, I hope nanonood yung ating mga bruskong officers, okay? Mga officers, alam niyo na kung sino kayo mga brusko at itong mga mamamayang Pilipino. So, balikan natin ang pangyayari. Ako po ay naglabas ng video na kung saan si Marcos Jr. ay sumisingot ng ipinagbabawal na powder, which is polvoron, coca, o ano man ang tawag ninyo. So, magkalinawan tayo. So, napag-alaman natin mga kababayan, ngayong araw na, lahat na ngayong araw na ito, based dun sa mga naging resulta ng pagsusuri, na talagang ang video na ipinpresent ko sa inyo ay kumabog sa banga. Meaning, ito ay hindi tampered, ito ay hindi space swap sa kabila ng pag-fact-check ng rapper, kaya dapat sila matanggal no? Yung kanilang mga balita, dapat yung tinatanggal kasi sila yung nagpapakalat ng kasinungalingan. Bakit natin ginagawa ito? Para magising man lang o ma-educate ng inyong mga anak na patuloy po kayong binababoy, binubudol o lahat na ng kawalang iyan ng gobyernong ito. Actually, before ako mag-vlog, mga kababayan, napag-alaman ko na ang mga jahas sa Malacanang ay nag-aantay sila dito sa ating evidence. Actually, hawak ko ito. Pinrint natin. So, nag-aabang sila kung paano nila i-counter. Alam mo, yung mga ganyang sindikato, kaya nilang gamitin ang pera ng bayan, okay? Kaya nila gamitin ang pera ng bayan, multi-million, billion, o trillion, para lang mapatakpan yung kasinungalingan nila. Pero hindi yan uubra sa korte, okay? Dahil ngayon ay ating ito-cross-exam yung ipinakita ni Abalos na sinasabi niya, na forensic na namin ng NBI, nag-present sila ng mga litrato, sabi ko nga, pinagtagni-tagni sa folder. So ngayon ay lilitisin natin sila dito sa korte ni Maharlika. Okay? Iko-cross-exam natin yung pinakitang mga pictures na in-enhance at sinasabi ni Abalos na, tignan mo yung tenga, magkaiba, deepfake yan. Diba? So, ano ba yung pinakita ba ng gobyernong Bangag kung ano yung pamamaraan nila, ano yung way nila, ano yung ginamit nilang method kung bakit sila nagkaroon ng ganong resulta na yung tenga, magkaiba yung tenga, di ba? In-enlarge nila yon, in-enhance nila yung tenga, tapos eto, magkabilang yung tenga, magkaiba, ganyan, hindi daw pareho. Pang-bobo po yun. Okay? Kasi, kapag nasa korte ka, unang-una titignan mo kung may kredibilidad ba ang isang forensic expert. Ang tanong ko, si Abalos ba ay isang eksperto? Bakit siya nagpapaliwanag sa mga tenga-tenga? Ayan, di ba? Eksperto ba siya? Ano pa? Nag-aral ba siya sa tanyag na paaralan? Ano yung kredibilidad niya? Yan ang mga tinatanong sa korte kapag ikaw ay nag-present ng mga expert opinion or result. Sino ang nagdi-deliver o sino ang nagbigay nitong resulta na to? So si Abalos ang nagdadadakdak doon. Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita naman yung tenga magkaiba, ganyan-ganyan. At saka ito yung tenga may ganito, may ganyan, di ba? Yung butas ng tenga. So yun ay pangbangag po yan. Kasi ulitin ko, may mga abogado naman tayong magagaling dyan o yung mga kapulisan, yung mga nag-aaral ng investigation. Ang simpleng investigasyon, kapag nag-iimbestiga ka ng mga krimen, nag-iimbestiga ka ng mga ganyan, hindi ka lang magbe-base sa tenga. Nasa digital age na po tayo ngayon. Wala na tayo sa Stone Age o Barbaric Age. O kung ano pa man, na noong unang panahon ay wala pang teknolohiya. Ngayon, ano yung qualification
ni Abalos at yung mga kinaray-karay niya doon sa kanilang press con, 'di ba? Nag-invite sila ng lahat ng mga jutang genius na mainstream media na kalaban ng bayan. Wala man lang nagtanong doon kung ano yung kung sino itong mga forensic experts. Saan pa ito nag-aral? Okay? Ano ba yung karanasan ni Abalos para umarte siya na forensic expert siya? So, di ba? Bakit sila nagkaroon ng, by the way, parang wala naman yata silang ipinakita na certification. Meron ba? Wala. Wala. Basta nag-focus lang sila sa tenga. Diba? So, ipapapresent mo, sabi ko nga kanina, ano yung method, ano yung pamamaraan ng pagsuri ng video na si Bangag ay sumisingot ng pulburon kasi siya ay since birth. Okay? Addictus benedictus. So, yan ang walang pinakita ang DND, DILG kasi nataranta silang lahat dahil inutusan sila ni Liza Tanas, di Bangag na sagutin nyo yan. Okay? Magpa-press con kayo, tawagin nyo lahat. Okay? Tawagin nyo lahat ng media para madyatay na natin yan, patay ng sunog. Dahil SONA yun di ba? SONA, kaso ng alingan. Ngayon, hindi nila pinakita yung sabi ko kanina, yung technique. Okay? Dahil dito mga kababayan, tignan natin okay? Tayo ay nagsaliksik. Okay. Ano yung mga pamamaraan? Okay? Ano yung mga pamamaraan? Mga kababayan, ito. Ang sabi dito, ano yung methodology? Kung tayo ay nasa korte, okay? Kung tayo ay nasa korte, mga palangga, ay i-examine yung methods na ginamit, okay, nang sinasabi ni Abalos na eksperto dun sa video analysis nito, sa video analysis na sinasabi niya. Ito yung kasama dito yung pagtatanong kung ano yung mga techniques niya, okay, para i-assess kung authentic ba yung video na yon. So, tulad ng tinatawag na visual analysis, metadata examination, compression artifact analysis, which is ipapakita ko later sa inyo, di ba? And entropy evaluation. Alright? So, sabi dito, the opposing counsel may challenge the validity or reliability of the methods. Di ba? Sabi ko kanina na nasa sasakyan ako mga palangga, di ba? Yung counsel, magpe-present din sila, yung kabilang party, magpe-present din sila ng kanilang eksperto. Then ngayon ay pagtitignan kung ano yung kredibilidad nung kanilang ipinresent at syempre mayroong mamamagitan, di ba? Na eksperto din para ipagbanggain, okay? I-match yung kanilang mga analysis kung ito ba ay, let's say for example, yung forensic analysis expert, forensic analyst na hinar ni Bangag Jr. ay makikita dito, binayaran pala niya ng $1 billion para sabihin na hindi siya yun at sabihin na AI yun. Posible yun. Pero hindi magsastand sa korte yan. Kasi hindi lang naman, unless kung lahat ng judge, kung sa Pilipinas maglilitisan tayo, talo na tayo dyan. Dahil kaya nilang bayaran ang mga husgado. Wala tayong panalo. Kapag dyan tayo, pag dyan kunyari, dyan ako sa Pilipinas, dyan ako kinasuhan, Marlica, fake yung di fake yan, gano'n. Wala tayong panalo dyan. Kasi di ba lahat ginikipit. Pero kung dito sila magkakaso, hindi nila kayang bayaran lahat. Okay? Posible na may magpapabayad, pero again, mga kababayan, hindi uubra yung kanilang pagbabayad sa mga abogado o kurado o para imanipula, gamitin ang pang-abuso nilang kapangyarihan. Kaya nga, challenge ko, mga jutang genemis na yung mga yan, lalo na si Gibo na makikipag-ugnayan daw sa Amerika, anong petsa na? July 21 ka pa nag-knock-knock, so ano na? Matatanggal na kayo't lahat-lahat, wala pa yung sinasabi nyo, makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil si Maharlika ay nagpakalat ng deepfake ek. Dito, mamaya. Ano pa dapat? Ayon dito, mga kababayan, kapag nasa korte, yun nga, iko-cross-exam nila yung technical accuracy. Okay? So, titignan dito kung yung mga result, okay? Yung analysis
Diba? Ito tatanungin nila kung ano ba itong mga interpretasyon ang ginamit. Ano yung, yun nga, mga methods, ano yung tools, ano yung software, paano in-extract yung video, audio, yung pag-analyze ng frame structures, which is I have it here. Okay? Which is I have it here, itong frame. Okay? So ngayon, tatanungin din ng Korte Suprema, diba, ng Korte, alright, ng judge, and both, you know, opposing counsel, himay-himayin nila kasi baka kasi na eto ay ganito, ganyan, gano'n, di ba? Mali pala kasi binayaran ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas na sasabihin na deepfake yan para idiin si Maharlika na ito ay deepfake or AI. So mga ganyan-ganyan. So ipipresent ang mga ebidensya. Now what, mga kababayan? Ano ngayon? Okay? Kailangan, kung talagang ito ay deepfake, okay? Kung ito ay deepfake, which is, mga kababayan, hindi deepfake, base sa paniniwala ng, hindi nila paniniwala, sa gusto nilang isaksak sa utak ninyo sa mga Pilipino na yung video ay deepfake. Yun talaga isaksak sa kaya nakipagsabuatan sila sa mainstream media para nga kayo ay matakot at hindi na mag-share. Dahil ang unang order ng mga jutang Ginimes, mga kababayan, ay wag nang ipakalat ang video, wag nang i-share. Diba? Yun ang gusto nila, mga palangga. Dali lang. Naka-lipstick din dahil. Kaya, kasi malupit ang laban natin, kaya dapat naka-lipstick. Okay. So now, mga kababayan, kahit balikan ninyo, okay? Kahit balikan ninyo yung press conference ni Abalos ng mga puti ang jetlock, mga walang bayag, yung mga okay? Sila ay lumabas na mga syonga bells at mga bangag at talagang naglilingkod sa isang addictus benedictus. Sabi ko nga, na kahit pakainin sila ng dumi ng aso o dumi ng tao, ay lulunukin nila sa ngalan ng power, sa ngalan ng pera ng bayan na gusto nilang ubusin ng ubusin. Today, di ba? Ulitin ko, sa kapapasok lang. 3 pages, I got it here. Ito po ay in-email sa akin. Pinrint out ko lang para mas bongga. Alright? Hindi folder na tagpi-tagpi. So, ayan naman, nakita nyo naman yan. Ito yung result. Dadadadan. Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung video, ito yon yung 4 frames actually. Ayan, nakita nyo yan. Yung video na pinresent ko na raw video, mga palangga, hindi ko sinabi sa forensic expert or company kung sino yung subject. Kasi my goal is para walang bias. Okay? Walang bias. Huwag siya matasi. Pag sinabi ko, baka umatras siya. Di ba? I told you, ilang forensic expert ang company sa tinawagan ko. Ayaw nilang, hindi ko na sinabi kung sino yung personalidad. Ayaw nilang gawin yung test kung hindi ni-request ng isang abogado o ng korte pala, ng korte. Kasi sabi ko, I just want to know, you know, for my personal, satisfaction, di ba? I just want to know that this video, if it's altered or not. Okay, ganyan. So, yung iba ayaw. So, ngayon, itong malaking company na ito, na bonggang-bongga, ayun, ito na yung result niya. Okay? Tinranslate ko po ito sa Tagalog para magkaintindihan tayo. Although yung iba ay masyadong mga ang teknolohiya ay bonggang-bongga. So ito yon mga kababayan. Ayan, ito yon. Oh, mga polis. Ayan, ito yon ha. Ayan, gaganon-ganonin natin. Okay, gaganon-ganonin natin. Okay, pero babasahin ko sa inyo. Ayon dito sa video na ito, at ayon sa kanyang pagsulat dito, okay, sabi niya sa akin, Dear Claire, alright, syempre kasi ako yung nag-request. Sabi niya, okay, I was asked, Tagalogin ko na, sabi niya, ako ay, ito, tignan natin, sabi niya, ako ay iyong inatasan, okay, ako ay iyong inatasan para suriin ang video na ito, okay? Para i-assess, sabi niya, ang authenticity, okay? Para i-assess ang authenticity at para malaman
kung ito ay may signs ng tampering or editing. Okay? So sabi niya, ako ay inatasan mo, okay, na ang video na ito ay i-examine para malaman kung ito ay mayroong tampering o present ng editing or tampering. Ang sabi niya dito, ang video file na iyong sinend sa akin, okay, ay dumaan sa series of comprehensive analysis. Okay? Sa mga detalyadong pagsusuri, ika nga. Okay? Sabi niya, kasama dito, okay, including, kasama dito ang visual analysis. Alright? Then, ang sabi pa niya dito, file, structure, examination. And, sabi pa niya, at mga detalyadong pagsusuri ng compression artifacts. Ito pa, ang pamamaraan niya, GOP structures. Dito sa mga teki-teki, o baka nag-aaral kayo ngayon, ng mga, baka nag-aaral kayo, estudyante kayo ngayon, lahat ng binabanggit ko, Googleable yan. Kayo mga pulis, kayo mga AFP, anyway, bibigay ko naman to yung written sa ibibigay ko naman to ang written sa mga dapat bigyan. Alright? Bibigay ko to, huwag kayo mag-alala. Hindi lang itong actual na ito kasi hindi ako inallow na ibigay ito actual na ito. Kaya pinrint ko ng ganyan-ganyan. Babasahin ko sa inyo. Dalang sabi sa akin ay sa korte mo to ihaharap ng bonggang-bongga. Alright? Pero babasahin natin. Sabi niya, okay. Sabi niya, ito ay dumaan sa comprehensive analysis, file structure examination, at mga detalyadong assessment of compression artifacts. Tapos ito na nga yung GOP structure. Okay? And entropy levels. E-N-T-R-O-P-Y. Okay? Yung Google na lang. Sabi niya, itong mga pamamaraan na ito, itong mga technique na ito, sabi niya, were employed to ensure the integrity of the video sabi niya, and to provide a thorough evaluation. Ibig sabihin, para sa masusing pagsusuri, okay, kung ito ba ang nilalaman ng video na ito ay natampered o may nag-edit o may space swap ayon kay Rappler. Number 1, mga kapagkababayan, kita nyo walang audio yun walang audio nung pinresent natin. Pero based on audio analysis, okay? Ang sabi niya dito, yung video file na sinend ko ay mayroon does contain a video, sabi niya, does contain a video stream, but may video, pero daw, ang sabi niya, ang audio stream is not audible during playback. Kasi, may video stream is nakita nyo, pero yung audio stream, mga palangga, ay hindi daw naririnig habang ito ay piniplay niya o pinapanood niya, inaaral niya o sinusuri niya. Alright? So, sabi niya dito, mga hitad, alright, to analyze, sabi niya, para ma-analyze ang audio ng program. Ano yung program na ginamit niya? Google niyo ulit. Para tayo ay talagang tunay na mag-educate natin yung mga sarili natin. Hindi lang yung sasabihin nila, uy, tenga yan. Yung tenga ibabutas. Yung tenga may luga. Yung mga ganon, di ba? Okay. So, ang tinatawag niya, ang program na ginamit ng forensic expert ay Wave Surfer. Ito yung pamamaraan niya para sa audio analysis. Nasa audio pa lang tayo. Meron bang ginawa si Abalos at ang NBI na bulok na puro halos kawatan ang nandiyan na audio analysis para i-present man lang sa mga taong bayan, sa mga estudyanteng mga nag-aaral ngayon para tumalino kayo na hindi ganyan ang pamamaraan ng pagsuri ng mga video na yan o ng mga eksperto. Hindi yung tenga, iba, ganyan. Ito yung tenga dito, kabila tumutulo. O, di ba? Mga ganon, mga kaletsyan nila. Ngayon, mga palangga, so ipinapaliwanag dito sa analysis kung ano yung tool. Okay? Ano yung tool o ano yung pamamaraan ang kanyang ginamit. O, sabi niya dito, mga kababayan. Okay. Ayun. Gumamit siya ng Wave Surfer para ma-extract daw niya yung audio stream. Okay? Yung audio stream na yon
from the video file. So, in-extract niya. Okay? Pinaghiwalay niya yung audio. Okay? Para suriin kung meron bang audible na pagsasalita, baka hindi natin naririnig dahil maaaring, you know, bungol, di ba? Parang si bangag, di ba? Ngayon, sabi niya dito, mga palangga. Okay. Ayun. This tool allowed me, sabi niya, to isolate the audio and thoroughly examine it for signs of edits or tampering. So, pinag-iwala niya para makita kung ito daw ba ay mayroong tampering o edit o AI kung ano man, you know, ng pagbabago, you know, pagdodoktor, pagmamanipula. Sabi niya, based on that wave surfer, mga palangga, ay, you know, nagawa niya yung, ayan, sabi niya, nagawa niya yung to perform a visual cut detection. Okay, yung cut detection, inaral niya, sinuri niya yung video pala kung mayroong cut detection. Yung cut to cut, di ba, pinagtugtog-tugtog. Pag gumagawa tayo ng reels, di ba, o putulin ko to kasi hindi maganda yung sinabi ko dito. Point. So, sinasabi niya dito, sinuri niya to kung mayroong cut detection. Alright? Ngayon, sabi niya dito, and also, auditory analysis noong extracted audio na yon. Okay, sabi niya dito, we're talking about audio analysis. Across all three methods. Ano yung three methods? Perform a visual, cut detection, and auditory analysis. So, yung tatlong methods na yon, ang sabi niya, okay, I did not detect, sabi niya, any cuts or irregularities. Okay? Hindi niya nakita ang anumang cuts, irregularities, or irregularidad ng audio file. We're talking about audio. Okay? Then, sabi niya dito, further, supporting the conclusion that the audio stream is unaltered. Although hindi natin naririnig ang audio, pero meron palang audio. Based dun sa kanyang forensic analysis, ay merong audio, hindi lang natin naririnig, pero meron, at walang tampering, walang cut, wala kahit ano. So ngayon, kayong mga pulpul sa NBI, mag-aral uli kayo. Sinasayang nyo pera ng bayan. Third world country tayo sa Pilipinas, mga VO pa kayo. Or, nagpapagamit kayo sa bangag. Ito ang tinatawag na forensic result. Hindi yung tenga-tenga may luga, tenga-tenga na deform. Nakakahiya kayo sa mga kabataang nag-aaral ngayon. Ganyan kapulpul. Gamit nyo billions, trillions of money ng Pilipino. Ang kaya nyo lang i-analyze, tenga-tenga. Mga bugo. Oh, nagalit nyo na naman ako. Next tayo, mga palangga. Number 2. Okay? Video analysis. Oh. Ang sabi niya dito, mga kababayan, okay, ay sinuri niya o in-examine niya, mga kababayan, ito, I examined the files, okay? Ang file ng metadata and binary data para, okay, metadata at binary data ng video file. Para what? Para matukoy niya kung mayroong ginamit na third-party editing software. We're talking sa video analysis. Alam nyo yan. Actually, you know, yung mga metadata binary, hindi ko alam yan talaga. You know, kayo dyan na mga magagaling, baka alam nyo yan, di ba? Pero ano yung punto de vista dito? Pinapakita ko kung paano sinuri ng tunay na eksperto dito sa Amerika yung video ni Marcos Jr. na sumisinghot dahil siya ay addictus benedictus. At wala naman sana tayong problema kung siya ay magpaka-jody hanggang sa kanyang libingan o matumba siya. Ang problema, hawak niya kaban ng bayan. Kaya tayo ay may ganito at hinahayaan ng mga ninyo. Kayo dyan, sa gobyerno, kayong mga tao, hinahayaan nyo na pinangungunuan kayo ng addictus benedictus. I'm doing this for you para hindi kayo gawing mangmang ni Abalos, ni Gibo, ng PNP, ni Marbel. O, tenga, may ano, iba, butas sa tenga. Ganun ba ang forensic? Eh kung ganyan pala, ang way ng pag-aaral o pagsusuri
okay, para matawag ka na forensic expert, ay putang ina, lahat tayo eksperto. Tenga lang eh. Picturean mo lang, tenga eh. Hindi na tayo kailangan mag-aral ng metadata at binary data. Hindi natin kailangan ng mga term yan kasi tenga. Diba? Hangal-hangal. Kaya you have to be smart. Educate your children, educate yourself. Andyan lahat. Googleable yan. Google lang mo. Okay, sabi niya dito, dami sinasabi ni Marlica kasi galit eh. Okay, video analysis. So, sinuri niya muli yung metadata, binary data, okay? Kung may gumamit nga ito ng editing software. Okay, sabi niya dito, okay, typically, okay, such software, sabi niya, typically re-encodes the video after editing. Nire-re-encode niya. Okay? Nire-re-encode. Dapat. Okay? Based on that, pagsusuri. So, madalas o karaniwan, nire-re-encode yung mga ganitong klaseng software ang video, sabi niya dito, at tinitignan kung meron nga, okay, meron nga itong mga alteration. So, ayon sa kanyang pagsusuri dito, mga kababayan, ito ay, okay, sabi niya, leaving traces like its name and version within the files, metadata, and binary data. Okay? Sabi niya dito. In this case, sabi niya, sa kasong ito, sa video analysis, walang third party, okay? Wala siyang nakikitang traces na third party software na nagpapahiwatig or nagsasuggest, mga kababayan, na ang video ay inedit. Okay? Yun ang sabi niya. Alright. So, video analysis, number 2. 2.2. Ito yung sinasabi niya kaninang GOP structure and frame analysis. Okay, anong ibig sabihin ng GOP? Hindi naman yung Trump. Okay? The group of pictures. Okay? The group of pictures. Ano yung group of pictures? Actually, ito yun, no? Is it 2.2? O figure? No, hindi pa pala to. Okay. Sabi niya dito, mga palangga, mga kababayan, sabi niya, ang tinatawag na group of picture structure ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga frame sa isang video. Bawat uri, okay? Bawat uri o bawat klase ng frame ay tinatawag na IBP. O, punta na tayo doon para hindi na ako. Ito na pala sa baba. Maya na. Okay, sabi niya, IBP. So, itong IBP na tinatawag niya ay I serves as a specific purpose in video recording. Okay? Then, sabi niya dito, mga kababayan, ito ay, okay, sa pamamagitan ng pagsusuri ng pattern na ito, na IBP, mga kababayan, sabi niya, yung laki, yung size ng grupo ng mga pictures. Ngayon, sabi niya, ay posibleng matukoy. Okay? Matukoy kung ang video ay inedit o nananatiling original. Alright? So, tandaan niyo bawat frame ay kanyang sinuri. So, ang pagsusuri, anong klaseng pagsusuri? Yung GOP structure nga. Sabi niya, ang pagsusuri ng GOP structure at frame, okay, at frame types ng video ay nagsusupport, sabi niya, sa conclusion. Sinusupport yung conclusion na walang pag-i-edit o pagtatanggal. Ang sabi niya dito, ang size ng GOP ay pare-pareho. Okay? Pare-pareho na mayroong mga maliliit. Okay? Na may mga maliliit lamang. Okay? Ayan. Na may mga maliliit lamang na or minor deviations. Konting lang, may konting siguro gitling-gitling na mga ganyan. Tapos sabi niya dito, at sabi niya yung pattern ng uri ng frame, yung pagkasunod-sunod, ay sabi niya, madalas ay
standard na proseso ng pag-i-encode ng video na sinasabi niya na ibig sabihin, alright, na ibig sabihin, mga palangga, ay nagpapahiwatig na ang video ay hindi edited. O, Englishin natin. Sabi niya. Okay. The GOP size is consistent with only minor deviations, and the frame type patterns follows regular sequence, typical standard video encoding process, further indicating that the video has not been edited. Now, here's the moment. Pakita ko sa inyo. Ito yung frame types. Okay? Again, ito po ay mga kababayan, para mapatunayan ko sa mga pulis na matutulis at mga brusko na kailangan ninyong manindigan. Okay? Here we go. Ito po yung sinasabi niyang frame type. Oh, malay ko ba dyan? O, nare-read nyo ba yan? Pinaliwanag ko na kanina. Ito yan. So, base sa pagsusuri na yan, okay? Frame types, ayan po. Pinakita niya yan, oh, ganyan-ganyan. Oh. Wala siyang nakita. Oh, sabi niya, dito, ay wala siyang nakita na ito ay edited. Ang tanong ko, meron ba sa inyo pinakita ang NBI ng ganito? May pinakita ba si Abalo sa inyo na ganito report? That's first page. Okay, ito yon. So ito yon, ha, mga kababayan. Lagay na natin yan. Gagamitin natin sa korte dito, sa korte ng Amerika, kapag pinush nila yung sinasabi nilang mga kaso-kaso dahil naglabas daw ng deepfake. Okay? Ngayon, ito mga jutang genemis na ito, baka nang mga palangga. Ha? Ang hilig yung magpapreskon. Binabayaran nyo ang mga jutang genimes na mga tiwaling media, sinusungal-ngalan nyo ang kanilang mga bunganga para ilinisin si Maharlika o litisin ng sinungan kasi binayaran nyo yung media, ito makakulong na, ito pinasuhan. Tangina, wala pa nga tayo sa first phase. O di ba nga kayo nagpa-file? Kung may na-file man kayo, hindi kayo panalo. Tandaan nyo yan, mga ubok. Ganun po kayo linlangin ng gobyernong ito. Pagpapapreskon ang mga jutang genimes. Okay? Para sabihin, i-headline si Maharlika. O, di ba, mainstream media, di ba in-headline nyo ako? Mag-ano nga kayo? Eto, tanginan nyo lahat. Total Meneses, di ba in-email nyo ako? Noon pa lang ini-email nyo ako. Kapag may mga issue, okay, na gusto nyo akong sirain or whatever, mag-email kayo. Lahat kayo. Walang exemption. I can show evidence, but no need. Ito challenge ko sa inyo. Ang hilig nyo mag-email. Hingi kayo ng komento ko. Ito, email nyo ako. Mag-email kayo dito. Dito sa forensic result na to. O ayan, narinig na kayo. Pwede nyo naman transcribe yung pinagsasabi ko. Diba? O pahirapan yung sarili nyo. Hindi ko kayo pala bibigyan. Bahala kayo, manood kayo. O now what? Sabi dito mga palangga, figure 2. Okay? Nasa figure 2 na tayo mga palangga. Diba? Video analysis. Ano yung figure 2? Yun pa rin. Ito pa rin yung GOP, Group of Pictures. Sabi dito mga palangga, okay? Yung Group of Pictures ay nagpapakita, sabi na ng mga structures, okay? O, nagpapakita ng GOP structures na ibig sabihin na yung mga larawan na pinakita ko sa inyo ay sunod-sunod na IP at B frames na napakahalaga sa pag-encode ng video. Ang sabi ng eksperto, ang pare-pareho at predictable na pattern sa pagkasunod-sunod ng frame ay nagkukumpirma, mga kababayan, na ang video ay sumusunod sa mga standard. Okay? Sumusunod sa mga standard na practice ng pag-i-encode. Na ang ibig sabihin dito, mga kababayan, basahin ko yung dulo, that strongly suggest that, sabi niya, it has not been tampered with or edited. Ngayon, makakounter nyo
lang ito, mga kababayan, makakounter lang to ni Abalos at ni Gibo kapag nag-file si Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. ng case dito sa Amerika, nakakasuhan niya ako na ako ay dinefame ko siya dahil yung video na yun ay deepfake. Doon kami magbabakbakan sa korte at kahit ano pa gamit nyo sa billion-trillion na pera ng bayan nang panggigipit nyo lahat sa amin hanggang sa huling hininga namin, kasama ako ay hindi kami uurong sa mga jijimonyong katulad ninyo. Ang mission ko dito para i-educate ang mga batang ito o may batang nanonood na ang forensics, pag-aaral po ng siyensya, okay, ay hindi, lalo na pinag-usapan natin, video forensics. Dahil sa Amerika, di ba, ang daming mga klase ng mga pinoforensic, pati straw, pinoforensic, pati mga tsinelas, di ba, sa mga crime scene, di ba, pati mga himulmol, pati pagkain, laman ng tiyan mo, napoforensic yan. Eh, sa atin walang ganon kasi mga tiwali eh. Di ba? Ililibing na lang ng bonggang-bongga. Dahil kapag sinuri mo, eh gugurgurin ka kung ikaw ay forensic expert. Kaya bulok ang sistema ng Pilipinas hanggat hinayaan niyang bulok at mga bangag ang nakaupo. Now, let's go to entropy analysis or entropy analysis. O sabi niya dito mga kababayan, okay, ano daw ba yung entropy? Okay? It measures the randomness of complexity of pixel value, sabi niya dito. O sabi niya dito, ang entropy, mga kabalangga, ay nagsusukat o sumusukat dito sa randomness o komplikado o complicated na mga pixel, okay, na mga pixel values dito sa mga frame ng video. Okay? Ang sabi niya dito, ang pare-parehong entropy values sa buong frame ay nagpapahiwatig, okay, na ang video ay malalamang, sabi niya, ay malalaman na hindi na-edit. Okay? Nasa 2.3, sa tatlong tatlong analysis na tayo dito. Hindi na-edit. Dahil sabi ng forensic expert, mga palangga, ang pag-edit, okay, sabi niya, ang sabi niya, present to the video slide with a tick number. Okay, sabi niya dito, okay, ang pag-analyze niya, okay, ang pag-analyze niya ng video ay, mga kapalangga, dito ay lumabas sa kanyang pagsusuri na consistent yung entropy or entropy across the frames. Oh, yun ang sabi niya. So, consistent. Ibig sabihin, mga palangga, sabi niya, dito mayroong, unti-unting daw tumataas itong, ang tawag dito, yung entropy analysis threshold na tinatawag. At ito daw, mga kaibigan, ay tumutugma, okay, sa mga pagbabago ng scene dito sa video. Nagbabago, okay, sabi niya dito, hirap na sa Tagalog. Okay, sabi niya, alright, increasing and corresponding scene changes vary levels of detail. Sabi niya, so lahat ng entropy values, sabi niya, fell. Okay? Lahat daw po ng entropy values fell within expected threshold. Ito yung sinabi ko kanina. So, nasa normal threshold siya. So, wala siyang, sabi niya dito, walang pagpapakita o significant ng abnormalities. So, ibig sabihin nito, yung pagkasunod-sunod o yung uniformity ay sumusuporta sa konklusyon na ang video ay hindi tampered. Okay? Sabi niya kasi dito, as tampering typically introduces irregularities in compression and disrupts the entropy balance. Here, mapakita natin, entropy tayo. Kumusta ka na? Kumusta ka na, Bangag? Ito po yung sinasabi niya, entropy analysis with threshold. Okay, malay ko ba dito? May mga frame index. Ito yun, mga kababayan. Yan. Alright, now you know. Okay, Google nyo na lang yung entropy. Ayan. So, yan. Alright? So, now what? Mga kababayan, figure 3 yan. Okay, frame index. So, kita nyo yan? Tenga lang ba yung pinano natin? Tenga lang, mga kababayan.
Pero pinakita siya, tenga, di ba? May luga yung tenga ni Kuting. Mayroon pulbos ito kay Kuting. Oh, nakakatawa yun kabubuhan nila. Alam mo, nakakatawa na lang eh. I don't know, bala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyo pamunuan kayo ng bangag na ginagawa kayong tanga, forensic expert, tenga lang, my God. Tupitin ko yan eh. Di ba? Tenga. O, ganyan. Iba yung ano ng picture. Bugo! My God, kabugo-buguan to the highest level. And now what? Now what, mga kababayan? Figure 3. Okay, yun. Pinapaliwanag niya, yung itong pinakita ko sa inyo. Ang sabi dito, mga kababayan, yung graph na ito, o itong entropy analysis with threshold na ito, ay ipinapakita na ang pagsusuri ng entropy video na yon ay tama yung kanyang detail at yung randomness doon sa bawat frame. Ang sabi, ang pare-parehong entropy values na nasa loob lahat, okay, ng inaasahan o ini-expect na threshold, mga kababayan, ay nagpapahiwatig sa inyong lahat na ang video ay hindi inedit. Yan. Nasaan yung gavel ko? Alright. So, yun mga palangga. Alright. So, now, punta tayo sa 2.4. Visual analysis. Okay? Punta tayo sa visual analysis. Ang sabi niya dito, mga palangga, in this phase, sabi niya, I carefully examine, okay? So, talagang careful examination ng video para tukuyin niya kung meron mang mga senyales na ito ay inedit tulad ng cuts kanina, tulad ng pagputol-putol o edits o inconsistency, sabi niya, ng footage. Alright. Sabi niya, ang visual na pagsusuri, mga kababayan, ay hindi nagpapakita, okay? Ayan. Hindi nagpapakita ng anumang mga inconsistencies o abnormalities. Yun ang sabi ng ekspertong taga Estados Unidos. Diba? Ngayon, walang mga abnormalities dito sa loob ng video. So, wala nakitang cuts, walang edit, diba? Wala. Dahil tuloy-tuloy yung recording ng 9, actually that's only 9-second video no? So, ibig sabihin tuloy-tuloy ang recording. Alam niyo naman siguro yung tuloy-tuloy. Tawag ngayon, naka-video ako, tuloy-tuloy ako, diba? Hindi yung pagsasalta ko, diba? Katulad yung mga recorded na video na pinapanood, cut to cut, kasi may puputulin ka, baka ganito, ganyan, ganon. So, yun ang ibig niyang sabihin. So, lumitaw dito sa kanyang pagsusuri, mga kababayan, ay wala talagang pagpuputol-putol. Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Wala. Tuloy-tuloy daw yung recording. The video presents a continuous recording of the events. Alright. Ayan ang sabi niya. Now, English. Sabi niya, okay, an additional observation in the visual analysis, sabi niya, ito pa, was the presence of salt and pepper compression artifacts. Google that later. Ito, may presensya ng salt and pepper compression artifacts na tinatawag. Okay? Na ibig sabihin, mga palangga, ito ay, sabi niya, the artifacts are natural result of standard video compression processes and are commonly found in the videos that have been saved or transmitted with some loss of quality. Okay? So sabi niya dito, ang presensya nitong salt and pepper, okay, artifacts na ito, mga kababayan, ay nagsusuporta na ang video, okay, sabi niya, their presence supports the notion that the video, okay, has not been reprocessed by AI. Ulitin ko, ang sabi niya, their presence supports the notion, okay, na ang video ay English na lang natin itong part na to, has not been reprocessed by AI. Asan ka na, Abalos? Sabi ko din, AI. Pinalitan ng ulo, palit ulo, di ba? Parang si Itad, ano yun?
Sino ba yun? Si Robredo. Palit ulo. Anyway, sabi pa niya, as AI generated video often attempt to eliminate such imperfections or may reprocess them in a way that creates abnormal shapes. Ay, pangalawa na yun, di ba? Yan, pangalawang page. So, wala, hindi siya AI. Lahat, yung mga salt and pepper, eclabouche, din yung entropy levels, lahat ay hindi altered. Okay, last na to. Sa last part na tayo. Ito yung figure 4. Here's the figure 4, darling. You wanna see the figure 4? Ito yung 4 frames, ha? Ayan. Kita nyo, di ba? Figure 4. 4 na frame yan. Yan yung tsura niya. Bakit di kinuha yung sumisingot? Okay, ano ang sabi dito mga kababayan sa figure 4? Panghuli na ito. Okay? Ang sabi niya dito mga kababayan ay, alright, nagpapakita yung mga series ng 4 na frames na yon, mga kababayan, na ang bawat frame o bawat isa ay, sabi niya dito, each highlighting instances where salt and pepper compression are demarks appears in different areas. Sabi niya yung the shifting locations of these artifacts frames confirm that. Okay. So sabi niya dito mga palaga, lumilitaw, okay, at ipinapakita dito, based on that salt and pepper comprehension na tinatawag niya, na ekspertong ito, sa iba't ibang frame o iba-iba ng scene o ng location nitong mga pictures na, screenshot niya yan, o siguro, nasa computer siya nagtatrabaho. Diba? So, ang ibig sabihin mga palangga, ay kinumpirma niya, based on that analysis, na natural, okay? Natural ang resulta ng video compression. So, dito ay, sabi niya, reinforcing, ibig sabihin, it reinforced that the video has not been, inulit niya, AI processed. So, ano yung conclusion niya? Okay? Ayon sa eksperto, sabi niya dito, basahin ko yung conclusion niya. After conducting a thorough analysis of the video file, I found, now, the result is in. Parang yung, who is the father? Okay? And now, who is the bangag? Sabi niya sa conclusion, I found no evidence of the editing. Okay? The file, sabi niya, exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. Sabi niya, itong conclusion na ito ay based on detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes, Yan ang forensic result. Hindi yung tenga-tenga lang pinapakita ni Abalos, mga kababayan. I'm telling you, okay? Ngayon, I challenge you, well, ano ba challenge ang gusto niyong gawin, mga kababayan? Definitely, maglalabas to. I don't know kung didedmine na naman nito. Ito mga media, ngayon mag-email kayo. Alam niyo, bago kayo mag-email, iulat niyo to. Gumawa kayo ng kabutihan sa mga sarili ninyo at para sa anak ninyo at mga kapu-apuhan. At sana, kayo ay hindi maging biktima ng mga bangag na to dahil sinusungal na lang kayo ng pera ang inyong mga ngangabels. Si Cathy Binag, alam mo, ito nga mga kababayan, nagsimula sa campaign na nagsalita ang Pangulong Duterte na mayroong isang kandidato pagka-presidente na pumupunta ng Davao, sumisingot sa yate, sumisingot sa Himpapawid. Okay, hindi natin alam noon ng time kung sino yung kasingot niya. Then, at 2 taon ako nagdadadakdak, October of 2022, nung may nagsabi sa akin na mayroong video si Marcos Jr. na nagbabangag, di ba? Kaya yung mga nakapalo sa akin, since October 2022 ay, last 2022, actually August, nung ako ay dakdak na ng dakdak dito na pulburon video, di ba? Kaya nga tayo may saltang pulburon,
Then come February, was it February, yung kay Agent Morales, nung may nag-send sa akin ng authority to off at saka pre-off. Para damputin sana si Marcos Jr. dahil may isang certain DAZA na informante na pumunta sa opisina ni Agent Morales na siya ay sumisingot ng ipinagbabawal or white powdery substance. Diba? Ano sabi nila mga dyan? Ang sabi, jukebox daw si Agent Morales at ito daw ay AI. Doon pa lang actually, doon sa pre-op and auto-op AI daw. Deepfake daw. Lumabas si Morales. Then lumabas yung video ko. Then lumabas si Cathy Binag. Now, pinapresent natin yung forensic result. Ano gagawin niyo? Ano gagawin niyo? Yan ang tanong ko sa inyo. Kasi, sabi ko nga ako, yung buhay ko nakataya dito, gurgurin nila ako. Pero hindi ako natatakot sa mga yan. Lahat naman tayo matutsugi. Tiyempo-tiyempo lang. Malay niyo, bukas biglang ma-overdose si Bangag sa kanyang pulburot at di na makahinga. O di nakabayad na siya sa kasalanan niya sa taong bayan. Kulang pa ang buhay niya eh. Kulang pa ang buhay ni Bangag, ni Lisa at lahat ng mga kawatan sa Kongreso, Senado, sa loob ng Malacanang sa pahirap sa inyo. Diyan pa lang sa mga dinulot ng lahat na, araw-araw ko lang dinadakdak dito. Ano gagawin nyo? Military, gusto nyo? Actually, I was thinking. Okay, kanina, nagko-contemplate ako. Nasabi ko, ipo-forward ko to sa military, pero hindi ko ipo-forward yung pangalan ng company. Kasi hindi naman ako inalaw. Kaya hindi ko ipo-forward sa inyo. Hindi ko na rin tala. Wait, asan yan? Wala yan. Okay? Hindi ko rin i-reveal kung sino ang pangalan niya kasi ang pinaka-advice sa akin, tell your followers, tell the people of the Philippines the result but not the whole thing. Huwag mo ibigay, i-reserve mo sa korte and I will testify sa court. Pag tinuloy nila yung sinasabi nilang kakasuhan ka because sinasabi nilang deepfake, then I will testify. Yun ang sabi ng expert. Kaya I challenge this kayo mga bugo sa NBI na patuloy na nagpapabayad ng inyong prinsipyo, ng inyong pagkatao. Imagine nyo, nakikita nyo na harap-harapan, ginadyampal kayo ng katotohanan na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., aka Polboronic Singhoting, ay isang addictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas na dapat siyang makulong ng panghabang buhay hanggang kamatayan dahil siya ay protector mastermind ng Polboron. Nasaan na ang hinuli niya sa alitagtag na kinoach nila? Diba? Na pinotektahan pa nila yung hinuli nila sa alitagtag. Naka-complete gear. During the PDEA Leaks hearing, nasaan na si Kumar? Nasaan na si Lisa Bato? Patawag mo dyan na sila ay kinausap o gumamit ng mga tao para kausapin si Morales na wag na pumunta sa PDEA Leaks at babayaran na lang siya, name your price, kaso nanindigan yung mama. Then, ang sabi, kapag hindi ka sumunod, ay pwede siyang patayin o atakayin sa puso. Kaso lang, matalino naman siya at mayroong CCTV sa kanyang bahay. Capture ang pag-uusap na si Kumar at si Lisa ang mastermind. Ano? Tatangan na lang kayo with everything, the forensic. Kaya nga ito ang challenge ko sa inyo mga palangay. Kung totoo ang sinasabi ni Kibo, ni Abalos, nang umingiwi din lahat sila nung July 21 na gagawin namin ang lahat ng paraan, magkakaroon kami ng task force, di ba? Magkikreate daw sila ng task force at another money, I don't know kung nag-create sila, task force Polboron para hulihin kayo na nag-share kasi daw itong deepfake. Now, sinampal ko na sa inyo ang ebidensya. Now, ang tanong ko sa inyo, kung sila, dahil gigil na gigil sila sa akin, di ba? Pwede talaga nila kung kung deepfake ito, dapat ngayon, isang buwan na mga palaga, mag-isang buwan na, wala pa rin case. Patungkol dito sa deepfake na ito, wala pa rin case si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan?
Takot kasi alam ni Marcos Jr. na siya ay sugapa sa pulburon. Kasama si Lisa, kasama ang kanilang dalawang anak, kasama si Aldenco, based sa testamento, testimonya ni Cathy Binag. At marami bang sinabi si Cathy sa akin na mga pangalan at halos lahat ng laman ng USB, ang iba, di ba lahat, alam ko na. Kaya sila tahimik ngayon. Question sa inyo, religious group, all of you, pababayaan nyo lang ba kayo, pamumunuan kayo ng isang adik, ng mga kawatan? Pababayaan nyo na lang ba na si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas na isa ring sugapa sa pulburon based sa statement ni Cathy Binag? Si Cathy Binag ay nasa Pilipinas. Kung yan ay libelous, dapat nanginginig na sila, kakasuhan nila si Cathy. Pero pwede nilang gawin yan eh. Kasi lahat, kaya nilang paglaruan ng batas. Nagsa-strategize pa yung mga yan. Kasi, takot sila. Takot kayo sa USB. So dun sa nakita ko, matatakot talaga kayo. Yeah? Ayokong pilitin si Cathy Binag na ilabas sa yung USB. Gusto nyo sabihin ko kayo nakita ko doon? Wag na, hayaan mo siya magkwento, wag ako. Storya niya yon, file niya yon. O ngayon, paporensik uli natin yung mga nakita ko. Well, sabi ko nga, pag-aari niya yon, hindi sa akin. So yung itong video na ito, binigay sa akin ng ni Kuting, kaibigan ni Kuting. O ngayon, natataranta kayo. Ano na ngayon? Mag-hire kayo ng forensic expert din? Mapulpul kayo dyan sa NBI. Isarado nyo yung NBI, papalitan na lang namin. Sarado nyo na. Wala kayong kwenta lahat. Kayo ay mga taksil sa bayan. May forensic ba yung tinga? Ang tinga, tabingi. Ang tinga, yung butas, ganito, ganyan. My God. Mga kababayan, ina-underestimate ang inyong katalinuhan. Now what? Grabe sa mga taong gobyerno, mga ngiwi nation. Alright. Sabi ni Ram, calling INC, sabi ni Palangga. Okay, help. Okay? Nung unang people power, punta agad kami sa kalsada sa Krame at kung ayun na nga punta kayo ba? Ito na nga nung una panahon, wala pa ang social media. Diba? Hawak din ng Marcos ang media. Now may social media, tapos takot kayo. You don't deserve to be called Pilipino. Kasi ba ang Pilipino matatapang? Talawan ang tawag sa inyo. Ba't kayo tatakot sa mga to? Bangag lang, kinatatakutan nyo? My God. Hindi kayo dapat nabubuhay sa mundong ito kung talawan kayo. Diba? Ano kinatatakot nyo kay Lisa? Isang dugyot, isang pusali, mga kaibigan. Adictus benedictus, takot kayo? Kayo mga PSG, takot kayo? Pera-pera? Takot kayo? Nakikita nyo na, over-fatigue kayo, sumisingot, nagpa-party, sumisingot, PSG, inabutan mo pa ng panyo si Marcos Jr. na ganon. And lahat itong mga ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sila ay talagang gusto akong ipahiya o panagutin na ako ay nagpakalat ng defect, nasa na yung case nyo? Dito sa defect na to, kasi papalunok ko talaga to sa inyo sa korte Yung binasa ko, papalunok ko talaga ng bongga-bongga doon sa inyo. Bakit wala? Takot kayo. Ano na naman? Papress ko na naman yan sila mamaya. Papress ko na naman yan. Mamaya, mahinila na yan. Mahinila na sila forensic expert galing sa bundok ng hibok-hibok o sa Zimbabwe, di ba? Baka tutukan nila o sabihin mo, ganito, i-rebat mo yan, The only thing na ma-rebat nyo to, ikaw, Marcos Bangag Jr., file a case. You, hindi si Gibo. Bakit si Gibo ba yung sumingot? Diba? Hindi si Abalos, hindi naman si Abalos sa video. Ikaw, I want you, Marcos Bangag. Doon, kakarayin kita dito sa korte ng California. Diba yan ang gusto ninyo? Mag-fabricate ng crime against Maharlika. This is your moment. This is your time to shine. Paulit-ulit ko na ang video ay si Ferdinand Kuting Bangag Jr. Ikaw yun. Huwag ka na magsinungaling. Dahil na forensic na at kaibigan mo nag-forward sa akin. O hantingin mo lahat ng kaibigan mo. Baka pag-gurgur nyo na, kawawa naman. Now what? Well, again, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo
Nasa inyo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto nyo ng adictus benedictus sa presidente, then, it's your call.